our homelands. Okay? So yun po yung discussion natin simula noon hanggang ngayon. Yung ating pamilya, yung ating Maria Aurora Heights. So kailangan po ma-turnover. Bakit po turnover? Ang word of turnover po under PD 956, ang sabi dyan, when the development is already completed and certified by the HNURB o ngayon ay DSU, yung developer tapos na, may option po yan to donate sa LGU. So ano yung dinodonate? Hindi po yung subdivision na dinodonate. Ang dinodonate ng halimbawa, yung open space, yung board, yung rosas. Okay po. So yun po ay kailangan madonate at makandar sa team ng LGU. Otherwise, hindi po pwede natin gastusan. Kasi po, hindi pwede maglaan ng pondo ang gobyerno sa isang private property. So yun po yun. Ano lang pwedeng gawin dyan? Pwede lang po pupuntahin natin ang city engineering, ang sentro, maglinis na, konting remedyo, ganun po. Pero kung gusto natin na talagang totally babaguhin ang daan at lalagyan ng sariling panibagong drainage, yun po ay talagang dadaan po yan sa proseso. So yun po ang sitwasyon natin ngayon. Ngayon, nagtataka tayo, bakit hindi natin napapaayos ito dito sa atin, sa City Hall? Ayusin nila ang daan. Iyon ang problema. Hindi kami makapaglaan ng pondo dahil hindi pa na-turnover. Sa pamilya, kausapin ninyo ang bilya. Yan. Hindi pa ho na-turnover. Sa tingin ko, halos lahat ng pamilya dito sa lungsod ng San Pedro ay walang turnover na nangyari kahit yung Wood Hills. Kahit Wood Hills. Ano po ang turnover sa kanila? Wala po. Wala po. Nag-research na po ako doon. Dahil sa Sangguniang Panglunsod, nandoon po yung ordinansa o resolusyon, inaalaw ang donation. Kahit isa sa kabila, wala pa kahit donation. Alam niyo, ang balita ko dyan sa kanila, sa pamilya. Kasi loading yan. At may titulo yan. So lahat ng mga opportunities nila at mga titulo nila sa court, yan ay pinaiikot ng nila. Nilolong nila. Kaya hindi ma-turn over. Sila. Ang pamilya po, kami. Sino po ba ang pamilya? Owner, developer yan. Yan. Yun po, kailangan makuha ang titulo, kailangan yung mismong developer ang initiate ng donation. So, sinigyan na? Opo. Sila po. Bibigay ba yan? Ang sabi po sa amin sa piso, sa HLN, is inaalaw na nila. Nasa discretion na ng LGU. But the problem is, wala kami access. Although nag-apply, until now wala pa. Pero ang pamilya, willing na siya mag-donate. Sabi niya, hindi naman kami makapag-file ng complaint against kay Villar because yung dalawa, nasa Senado pa. Pero inaalaw na rin ang issue. Alam na mo ang issue yan. Hindi lang po ito sa atin. Buong Pilipinas. Lahat ng pamilya. Kapag-file ng complaint kasi nandiyan sila, pero inaalaw na sila. Opo. Kasi actually yung number one na problem, halos lahat na mo ang development ng pamilya. Hindi ma-turnover o nila. Kasi po, may option po talaga. Isipin natin, dito lang talaga ang paraan. May turnover o ma-donate. Kasi wala naman nila tayo kakalitan na ibibigay
Diba? Wala tayong kakayanan na ipagawa natin yung sarili natin ng training sa tibay ng peryo ng So yun po ang natin itong dinanagis po na actually minumorito po po yan at simula po noon nabanggit ko ng proseso let's live and have an effort sa atin din po sa ating rights dito po sa Manila magka-effort lang po tayo magkaroon lang ng Skype chance na nakausap natin ang developer na gagawin natin sa internet offer natin kasi po kaya namin po alam yan lahat po ng kanyang proseso ay tumataan din sa amin sa sangguniang panglunsod. Alam niyo ho, kapakailan lang ho, ang developer na naririto sa San Pedro ay P.A. Alvarez. Ang P.A. Alvarez po, ang hawak niya ay St. Joseph from 1 to 10. Actually, 1 to 11 to 12. Sila po ang developer ng St. Joseph. At kapakailan lang po ay sila ay nagproseso rin na donation. Dinonate nila ang open space upon coordination with the HOA Federation ng St. Joseph. Kaya po yung ibang open space na kanila at roadlands ay na-turnover na rin po sa City Government of San Pedro. Na-aprobahan po yan. Nagkaroon na rin ng legal donation ng PA Alvarez para sa City of San Pedro. Yun po yung mga open space, basketball. Kayo, magtataka kayo, bakit yung basketball court sa Pasita, bakit yung basketball sa ibang lugar covered court na? Diba? Kasi nga nagka-cover na yun. So mapapansin mo, pinagawa ni Gobernador, pinagawa ni Congressman, pinagawa ng city government. So yun po yun. Para sino mag-aasikaso dito para Sa atin, Sa atin, open space. mas madaling mag-turnover yung mga open space. Yan. Kung kayo mga homeowners ang maglalakad ng titulo. Yes, yun ang mga Basta titulo. kasi ang kanilang munisipyo, basta lang sa titulo, ita-transfer na sa tatanggapin nila. Pero, depende kung sino may gusto ng market. Ito sa Aurora kasi hindi kami magiging parokyal doon time na yun kung hindi ko nilakad yung ako ang naglakad yung pagpapatitulo ng tatlong titulo sa open space. So, ang munisipyo tatanggapin lang nila kapag malinis na yung titulo. Malinis yun. Tatlong titulo yung pinagawa dun. 30 square meters yung una, yung 1,000 square meters sa simbahan, at yung 5,786 na open space, pinatituloy ako yung tayo. Tapos, ibibigay mo na lang sa munisipyo ng malinis. Kasi hindi sila ang nagpapakalas ko noon. Nasasabihin ng munisipyo, pumunta kayo sa developer nyo, at siya pumunta. Pero ang developer, hindi siya gagastos. Ganun po yun. Si developer po kasi, yes po, tama. Si developer po, ulitin ko, si developer ang mag-donate. Okay, yun na una. PD 957. Ulitin ko, kapag ang development ng subdivision ay tapos na at may certificate of completion that the developer o yung owner may option po siya to donate. Ano yung donate? Open space, yung mga basketball courts. Lahat po yan. Hindi lang mag-donate siya. Yan. Hindi yata nakapangalan. Sa iyo, okay, ganito po yan. Actually po, ganito ang option dyan. Ganito option dyan. Alam niyo po, kasi kaya problema po natin yung road natin yan. Lupa pa rin yan, dito lang pa rin yan. Road lots pa rin yan. Pag sinabi mong road lots, ito ay title at binabayaran din ang real property tax niya. Diba? Hindi nababayaran kasi nga, wala na yung simulan sa pool, yung developer natin, hindi naman binayaran real property tax niya. Pero, Oo, yan. ang munisipyo,
sila yung real property tax. Kaya maliit na lang babayaran niya. Hindi po, may waiver. Meron po kasi tinatawag na amnesty. Amnesty yun. So na-extend po ang amnesty. Kaya nga po, in general po, no, ang isang homeowners association, in general, kapag natin over na ng developer ang isang subdivision sa MOA, okay na, tapos na po, sabi ng developer, okay na bahala dyan, MOA. Sila MOA, kaya nga mayroong money-reduce yan. Basically, pati yung real property tax, tinatransfer na ng obligation ng developer sa MOA. Ganun yun. Okay. So, makinig sa inyo yung mga homeowners association o yung mga villages dito na sila mismo ang nagbabayad. May mga villages po rito na may-maintain nila yung exclusive nila. Hindi nila problema yung RPT, yung real property tax ng kanilang lab house, na kanilang daanan, kasi kasama yun sa binabayaran nilang monthly. Example, Las Villas, napakalaki niya, napakayaran niya. Ang Las Villas, na may na exclusive, yung roadlands niya, roadlands. Biruin mo, hindi ka pwede pumasok dyan kung wala kang sticker, makadaan. Magkano ang benta nila sa sticker ko? 3,000, So bakit? Property namin to eh. Bakit? Kami nagbabayad na hindi po mention po yun. Hindi po. Hindi po siya donated. Yung daan po nila ay private. Binibigyan ka lang ng privilege na makadaan sa kanila pag bumili ka ng sticker at may nag-vouch pa sa'yo. Hindi po siya public. Kumbaga pag may nag-vouch pa sa'yo at naaprubahan ka pa ng board of directors. Ganun po yun. Ang Las Villas, isa sa example na na-maintain nila, of course, exclusive village po yan. Yung roadblocks na yan, binabayaran nila ang kanilang pamilya. Binabayaran nila. So ngayon, tayo, ang tanong, di ba? Ang tagal na natin dito, Aurora Heights, Pamilya. Okay? So, okay. Gusto lang natin na mamuhay ng tahimik, na mag-iwasay, okay tayo. Pero, sa totoo lang, ang daming obligasyon natin. Number one po talaga is yung monthly natin. Diba? So, matagal na usapan niya. Malalim na usapan niya. Diniscuss ko na ho ang homeowners association. Pero sabi ko nga sa inyo, ang lahat ng pinutungtungan mo namin, maniwala po kayo, ay titulado po ito. Dito po, kung pinutungtungan natin, titulado yan. Lumabas tayo ang kalsada, titulado yan. So pag title dyan, real property yan. Pag real property yan, subject to real property tax. Kaya ang ano, sino ba nagmamayad? Magkano na ba ang utang doon? City assessor. Okay? So yun po yun. So, ano po ang solusyon? Matagal na usapin ito. Kung itong open space natin ay hindi pa na-turn over, alamin na natin yung titulo nito. Number one. Pangalawa, pumunta sa City Assessor's Office, paghawak yung titulo, ipasa. Pa-assess po. Lalabas ang assessment, lalabas doon. 1987 pa. Oo, hindi ba na? Penalty po yun. Pero mayroon po tayong tax amnesty. Nakita niyo po walang ultang. May pinapalabas po kami karato na walang ultang. Ako po ang naglabas ng resolution noon kasi ako po ang chairman committee ng President. So makikita nyo tax amnesty, walang ultang, base sa city ordinance. So yun po ang pinrabaho po natin. So yun po ay naaayon sa batas po ng nasyonal. Hanggang 2020 December, matagal pa rin yun, mga 3 years. Ano po, hanggang December po yun, may additional na taon po yun, may bagong batas po tayo. Nakaiyan po ba? Yan ako. Ito na may
Ang kailangan talaga natin, maka-explore natin yan. Ngayon, yung total expenditures ang dami mo natin ipatrace yan. Sana ho, yan ang unahin natin. Dito din sa Camellia, ganun din po. So, development. Makipag-ugnayan, tama nga po. Tama rin. Sabi nga ni Tita Cynthia, makipag-ugnayan sa DSUD, makipag-ugnayan sa RD, sa Registry of Deeds, at makipag-ugnayan sa City Assessor's Office. Okay, ang concern lang natin, ano na ba ang kalagayan ng ating roadlands at open spaces? Yun lang naman. So yun po ang importante tulong upon this year, 2025. Lumipas na naman ang 2024. Unti-unti, little by little, may kumikilos, may konting pag-asa. Pero sana ngayong 2025, seryosohin lang natin. Oo. Kasi po sa amin naman, sa Sangguniang Pagtungsod, pagka kompleto na ang papel, nandiyan na si developer, nandiyan na si HOA, okay na sila. Pag sinagpit naman sa amin yan sa Sangguniang, mabilis na po yun. Ang kailangan po sa ground level, sa level po ninyo. Kasi po, hindi po pwedeng kami na sa city government, kami pa rin ang tigil lang. Sa ground level po, sa level po ninyo, ayusin na. Pag kompleto na ang papel, wala nang problema sa tax, wala nang problema sa developer, saklit na lang po yun, isang palo lang po yun. At magpipirmahan na. Yun lang naman po ang requirements eh. Tatanggapin ang donation, number 1, walang tax liability. Tax clearance, number 1. Kaya nga, ang sabi ko, assignment at pag-ugnayan sa Registry of Deeds, sa City Assessor's Office. Okay, pag nagka-problema dito. Bila. Ang tagal naman. So, kailan pa ho natin sisimulan? So, calling the attention ng ating community. Magtulong-tulong po tayo. Oo. Mahirap kasi pag isinalin na ho natin sa ating mga anak. Ano na naman yan? Another generation na sige, ako na kasi iba naman ng generation. Busy rin sila sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang career. Di ba? Baka mamaya, maisipan na lang kung yumaman o gumanda ng buhay, masyari na yung Aurora, masyari na yung kami. Ano po yan? Baka approve na lang. E paano na itong ating community? Simula ako. Diba? Oo, kaya natin. Imagine ito nung araw, ito ang pinakamalapit sa Muntinlupa. At malapit sa Susana Heights. Diba? Kaya talaga dito nung una, talagang dito rin kung nagkaroon. Kasi malapit sa Muntinlupa na, Susana Heights. Ngayon, yung power natin dito sa San Pedro, sana mabuksan na. Mabuksan na yan, konti na lang. Nakita ko na mo, ito ang gate na eh. Konti na lang yan. Hindi po, ongoing na. So yun po. So na-discuss na natin yung missing order ng public safety task force. Okay? Okay. Alam na sa yan, yung reclassification na ating zonal dito sa ano. So, syempre dito, residential pa rin dito. Ngayon, kung gusto po ninyo i-convert, pwede po kayo mag-apply for reclassification. Sa particular na gano'n na car wash
sa intrahouse. Sa Davao. Kailangan po may zoning. Ngayon, kung may problema po kayo o sa tingin ninyo na hindi po siya dapat po, pwede naman kayo mag-inquire sa BPLO at sa zoning po. Pag sinabi na po sa BPLO yung kasama na po yung zoning po. Sabihin nyo lang po. May question din nila Opo. na bakit pinayagan mo sa'yo? Magsasabi lang, mag-inquire ka lang po. Sa BPLO po. Sa BPLO. Kasi syempre may zoning tayo. Dati po, meron po kami pinasitang zoning sa loob ng DILS. Para meron doon machinery o kagawaan ng metal or something. Yung maingan. So syempre mo, may zoning. Pagka-residential, sisitahin naman po yan ng BPLO. Teka, hindi yan yung number na ibigay namin sa iyo. So, yan. So, bawal yung TikTok. Ipapasalamat po.